Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's reflection. Ano nga ba talaga ang pamantayan ng isang taong successful? Yan guys. So ngayon guys, mainit na pinag-uusapan sa social media kung nanonood kayo ng balita. Yung nanalo sa loto guys na 43 million na napansin ng mga netizen ay mga kababayan natin na edited daw yung picture na kung saan ay may nanalo daw na 43 million. So kung titingnan natin guys, 'di ba? Sa laki ng pera na yun, siyempre, kung ikaw ang tatama niyan, baka mamaya biglang magbago yung buhay mo, di ba? Natural, yayaman ka na, mag-iiba ng lifestyle mo. At baka yan pa yung maging dahilan kung bakit makakalimutan mo rin yung Diyos. Even si ano guys, yung unang magulang natin, itong sila Eva at Adan, di ba? Hindi naman binigay lahat ng Diyos sa kanila. Binigyan sila ng garden o sakahan kung saan ay magpapagod sila, magtatrabaho sila para sa kanilang magiging pagkain. So, kung makakatanggap ka naman o mananalo ka naman ng 43 million o higit pa, meron pa nga, di ba, 698 million yung kamakailan lang yung nanalo. So, kung ang basyan natin yung maraming pera, guys, sana wala ng mga mayayamang tao ang nagkakaproblema, di ba? Wala na sanang mayayamang tao ang naghihiwalay na mag-asawa kasi marami tayong kakilala, di ba? Mga mayayaman pero naghihiwalay din. Wala na tayo sana nakikitang mayayamang nag-aaway mismong pamilya, yung anak laban sa ina, ina laban sa mga anak. At wala na sanang nagbabangayan na politiko kung kayamanan lang ang basyan kasi lahat sila sumayaman, di ba guys? Pero ano nangyayari? Nagbabatikusan pa sila sa isa't siya. Kaya nga itong si San Pablo guys, nagbigay ng ng basihan. 'Di ba? Itong si Pablo, kung maalala nyo guys, yung istorya nito, isa itong masamang tao. Kinakaladkad niya, hinuhuli niya, binubugbog niya yung mga taong naniniwala kay Kristo. Yan ang istorya ni San Pablo. Subalit nung tinawag siya ng Diyos guys, nag-iba kanyang buhay. Nag-iba ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, nung nakilala ng Panginoong Yesus, nagbago na siya. Yung mga dating kinakaladkan yung mga taong naniniwala kay Kristo para patayin nila o para saktan nila, ngayon, siya na mismo naghahanap sa mga tao para ipakilala ang ating Panginoong Yesus. So, sabi ng iba, yan, si San Pablo, di ba? Talagang binigay lahat ng buhay sa Panginoong Yesus. Pero ano nangyari sa kanya? Wala siyang pamilya, wala siyang sariling anak, wala siyang sariling asawa. 'Di ba? Wala rin siyang kayamanan. Pero iba yung sabi ni San Pablo. Tinalikuran niya lahat 'yan. So, ang sabi ni San Pablo sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Pinagbuti ko ang aking pagkikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhan at mananatili akong tapat sa pananampalataya. Ayun guys, napakalinaw, di ba? Tinapos niya na daw ang kanyang pagtakbo, pinagbutihan niya ang kanyang laban sa buhay. Kaya nga lahat binigay na. Pero siyempre, ano ang kanyang reward? Siyempre, kasama niya ngayon ng Panginoong Yesus, di ba? Yung buhay na walang hanggan. So yun guys, natutuwa kaya tayo, 'di ba? Sa ginagawa natin sa araw-araw sa buhay. Sa ginagawa mo sa araw-araw sa pamilya mo, sa tatay mo, sa nanay mo, o sa mga kapatid mo, 'di ba? Ano nga ba yung kahulugan talaga ng successful sa iyo? Kasi yung iba pag hindi sinabing successful, pera kagad guys, 'di ba? Pera kagad. Pero pag tinignan mo yung pamilya, ang gulo-gulo.
'Di ba? Sila lang ang nag-aaway dahil sa perang sinasabing successful. So, hindi natin sinasabi guys na masama ang maging mayaman. Lahat tayo gusto natin yan. Ang sinasabi natin dito, o ang sinasabi ni San Pablo mismo, na yung kayamanan, wala yan. Di ba? Wala yan. Ang importante, yung manatili ka sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So, ang sinasabi natin dito guys, yung pera, alam naman natin, importante yan. Kailangan yan, pambili ng pagkain, pambili ng damit, pang tuition sa mga bata, lahat ng bagay. Pero ginagamit lang. Nagiging masama lang yan pag ang mga taong yumaman na, naging sakim na, di ba? Ayaw nang tumulong, gusto, lumaki pa yung income, at nakalimutan na yung Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo. Samantalang siya, tinalikuran niya lahat. Kasi bago pa, guys, may posisyon yan bilang isang sundalo o manunugis ng mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo. Pero wala lahat yan. Iniwan niya lahat yan para sa ating Panginoon Jesus. So, yun po ang ating hingin sa Diyos. Na sana ay kaya rin nating talikuran ang lahat ng bagay para lang sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya kung ikaw ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, magulo, at sa financial na kailangan nating lahat, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikaw maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, tsak yun na kanyang ibibigay sa tamang panahon at sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. So tayo manalangin. Lord, bless you po ngayon kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na Lord. May taling na sa buhay. At kung ano-ano pa mamang karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuin niyo po Lord ng iyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po Lord. Haplusin niyo po. Ganoon din po sa pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pag bigkisin niyo po muli Lord. Ganon din po sa financial na walang-wala. Lalo po ng kapatid namin, mga mahirap, ultimong pambili ng bigas, ng ulam, ng pambili ng gamot, pambangon sa mga bata, pambayad sa upa, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen, amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Jesus Santo. Amen. Thank you very much po.